Malabong umusad ang nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa negative na ang trust ratings ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May pahayag naman ang isang kongresista sa impeachment, si MJ Mondihar sa report. Matatapos na sa Pebrero ang one-year impeachment ban ni Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang naunang impeachment case laban sa opisyal. Ilang linggo bago ito mangyari ay kinumpirma naman ngayon ni Navota City Representative Toby Tiangco na may naganap ngang bayaran noong nakaraang taon upang itulak ang impeachment laban sa bise. 215 na mga congressman ang bumoto para siya ipa-impeach. Sa isang panayam, sinabi ni Tiangco na kinausap raw siya ng dalawang lider sa Kamara upang kumbinsihin si Pangulong Marcos na aprobahan ang for later release o FLR. Anya, naipangako na raw ang naturang pondo sa mga kongresistang sumuporta sa impeachment. Ang for later release o FLR ay tumutukoy sa mga lokasyon sa loob ng national budget na hindi may lalabas kung walang approval ng presidente. Nang tanungin naman kung marami ang susuporta sa panibagong impeachment, sinabi ni Tiangco na malabo ito dahil walang FLR sa 2026 national budget. Pero kung itutuloy naman ang impeachment, kailangan raw na incentivized ang mga kongresista upang makuha ang kanilang suporta. Dahil sa bagong development, ito ang assessment ng political analyst na si Professor Eric De Torres sa posibleng mangyari sa Kamara sakaling maisampa ang impeachment case. Alam naman natin na, Prof, ang impeachment, nagsisimula po yan sa House of Representatives at hawak po nila ang Kamara ngayon. Prof. Well, hindi rin din ho natin yan masasabi. Although, ina-assume natin na hawak. Pero alam nyo, maraming po pwede pang mangyaring ihip ng hangin sa mga susunod na panahon. Ngayong tapos na ang 2025 elections at puno ng isyu ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno, giit ng propesor na malabo nang makakuha ng sapat na suporta ang impeachment sa mga politiko. Lalo nga po yung terminong tinatawag natin na kung patuloy na sasadsad at pababa ang trust at approval rating ng ating Pangulo, mas mapapaaga yung term na quote-unquote lame duck. Malaking factor din ayon sa political analyst ang -3 trust ratings ng presidente na bumungad sa mga Pilipino pagpasok ng taong 2026. Sinong politiko na re-electionist ng 2028 ang willing na magpa-endorso kung kung ganito ang bilang at hindi makabawi ang numero ng pangkasalukuyang administrasyon sa kanyang mga ginagawa? Sa pagtataya din ni De Torres, posibleng dumistansya na ang ilang politiko sa pagsuporta sa Pangulo, lalo na sa usapin ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. So, kiss of death yan. Lalo na, nag-iba yung dynamics ng politika ng kung paano mananalo ngayon sa nakalipas na nasaksihan natin yan nung 2022 at 2025 elections na kung saan prominente talaga ang base votes sa kada rehiyon at vote-rich areas na critical na magdi-deliver ng boto, mapasenador man o mga representante sa Kamara. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.